Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa Kanya pong masaganang biyaya sa atin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Hallelujah. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ko sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako, hallelujah, ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. Hallelujah. 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 Oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umaga po na ito. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hinihiling ko po ang pagkilos at pagsama niyo po sa aming pag-aaral. Kayo po mapapurihan, maitaas sa aming Panginoong Jesus, Holy Spirit. Ama, maraming salamat po.
Kayo patuloy na kumilos sa aming mga katawan, Panginoon, na mahihina. Sa aming mga espiritu, Panginoon. At patuloy na aming makamtan, Panginoon, ang biyaya na nagmumula po sa inyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning po. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po na ito na ako po ay magamit sa inyo po. Sa mga anak ng Diyos, it's always a blessing na pagkatiwalaan ng Panginoon ng isang tao ng access sa pandinig ng mga tao. Dahil ang Diyos ang patuloy na naglalagay sa isang tao, walang tao na nagsindi ng isang ilaw at pagkatapos ito'y kanyang tinatakpan. Sa halip, inilalagay niya ito sa patungan. Sabihin, ang Panginoon na tumawag sa kanyang mga lingkod, ang siya rin nagbibigay ng mga pagkakataon na magbigay liwanag sa pamagitan ng pamumuhay ng mabuti, pamagitan ng mabuting gawa, at ng pangangaral ng salita ng Diyos. So, I thank the Lord for this opportunity. Gawa chapter 10. Jesus. Gawa chapter 10 verse 34. Pero sige po, simulan na po natin sa verse 30. Verse 30. Gawa chapter 10 verse 30. Sumagot si Cornelius, 3 araw na ngayon ang lumipas nang nanalangin ako sa bahay. At ganito ring oras, mga 3:00 ng hapon, habang nananalangin ako, biglang nagpakita sa akin ng isang taong may damit na nakakasilaw. Oh, hallelujah. Kailan kaya natin mararanasan itong divine spiritual encounter with an angel of the Lord, with the Lord Jesus, with His Holy Spirit? Kailan kaya natin ito mararanasan? 3 araw na ngayon ang lumipas nang nananalangin ako. Dito natin makikita, pinapakita dyan yung when we pray, we are exposed in great light or spiritual power. Sinabi niya sa akin, Cornelius, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at hindi niya nakalimutan ang pagtulong mo sa mahihirap. Mag-utos ka ngayon ng mga tao pumunta sa Joppa at ipasundo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira sa bahay ni Simon. Doon siya nakatira sa bahay ni Simon na mangungutli ng balat. Mangungulti ng balat. Ang kanyang bahay ay sa tabi ng dagat, kaya ipinatawag kita agad. Salamat naman at dumating ka. At ngayon, narito kami sa presensya ng Diyos para pakinggan ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon. Sabi ni Cornelius, nagpe-pray ako, may dumating na kadamit na nakakasilaw. Tapos, ang sabi, ipatawag daw kita. Dininig daw ng Panginoon yung aking panalangin. Ano kaya ang panalangin ni Cornelius? Ano kaya ang panalangin ni Cornelius kung bakit yung susunod na mga verses na pag-aaralan natin ay ganun ang naging resulta? Tuloy po muna natin. Verse 34. Kaya nagsalita si Pedro, ngayon alam ko na
Walang pinapabura ng Diyos dahil ito po sila Cornelius ay taga Cesarea. Hindi po sila mga Hudyo. Mga Hintil po sila. At hindi pa alam nila Pedro at this point na pati ang mga hindi Hudyo ay tinatanggap na ng Panginoon. Sabi po dito, verse 35, kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya ay tatanggapin siya ng Diyos. Ngayon, alam ko na. Dito natin makikita, ano man yung ating pinanggalingan, ano man ating kulay, ano man ang edad ng isang tao. Kung ang tao ay may takot sa Panginoon, meron siyang pagkakilala sa Diyos, at gumagawa siya ng kabutihan, dahil alam niya nakikita siya ng Panginoon, tatanggapin siya ng Diyos. Noong unang panahon, Mateo chapter 10, noong panahon nila Jesus, ang sabi nila, wag muna kayo pupunta doon sa ang puntahan nyo lang muna yung mga Israelita na parang tupang naligaw. Ngayon, isinusugo na ng Panginoon yung kanyang church sa mas malawak, mas malayong pagmimisyon. 36, narinig ninyo magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa amin, mga Israelita, na ang tao ay magkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam din ninyo ang nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus na taga Nazaret. No? Ang entry agad, ang pasok agad ni Pedro ay tungkol dun sa pagkakaroon ng magandang relasyon, reconciliation sa Ama. No, na ngayon ay gusto ng Panginoon na ayusin yung relasyon niya sa tao sa pamagitan ng pagpapadala sa kanyang anak. At pagka sinampalatayanan ng isang tao yung mabuting balita, yung bagong buhay at kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng Panginoong Hesus, maibabalik yung magandang relasyon. Doon niya agad sinimulan yung usapan na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ipinadala yung kanyang anak. Alam naman ninyo, alam din ninyo ang nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Nagsimula ito sa Galilea matapos mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na spirito at kapangyarihan. Oh, hallelujah! If we really want an effective ministry, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Oh, ayoko na ng magandang damit. Ayoko na ng bagong sasakyan muna. Ayoko na muna ng mas maraming tumutulong. Ayoko na muna ng mga tao na gumagawa para sa akin. What we want right now is the Spirit and power. We want to be effective in ministry. We long to be effective in ministry. And it's very impossible without the Holy Spirit. Sabi nga ni Maria, how shall it be? Birhen ako at wala pa akong tao na lalaki na nakakasama. How shall it be? Sabi ni Angel Gabriel, the power of the highest will overshadow you. The Holy Ghost. Pagka na pupunta ka doon sa sitwasyon na imposible, the Holy Ghost. With the Holy Spirit, there's no limitation. His power has no limitation. Binigyan ng Diyos si Jesus
Sabi nga ng lolo, naalala ko pa po nung kami bata, revival. Bata pa ako nun, siguro mga 10 years old lang ako nun. Sinong gusto mong kasama magmisyon? Si Moises? Sino ang gusto mong kasama magmisyon? Si Pablo? Ako ang gusto kong kasama ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, alis na ako pero ipapadala ko sa inyo Holy Spirit. Pagkasama mo Holy Spirit, divine possibilities will happen in your life. As in, your life will be a wonder, a living epistle, an explanation to the Word of God. Na yung buhay natin ay maging patotoo, na ang buhay natin ay maging parang kasagutan sa tanong ng mga tao na, talaga bang nagpapala ng Diyos, ang Diyos? Oo. Kasi si Joan si Shera si Luz Biminda ganito O talaga nagpapala ang Panginoon kasi si Limuel ganito Talaga ba nagpapagaling ang Panginoon? Oo, kasi si ganito gumaling with the Holy Spirit. All things are possible. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi diyan, binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na Espiritu at kapangyarihan at dahil kasama niya ang Diyos, hallelujah, gawin natin ang lahat na magagawa natin. Makasama lang natin ang Panginoon. Mga kapatid, iwasan natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Iwasan po natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. May sinabi ang Panginoon sa John chapter 8. Sabi ng Panginoon lagi kong kasama ang nagsugo sa akin. Verse 29, John chapter 8, verse 29. Mga kapatid. Lagi kong kasama ang nagsugo sa akin at hindi niya ako pababayaang mag-isa. Dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Here, Jesus giving us the secret of securing God's presence in our life. Doing what He wanted for us to do. Kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Pagka yun ang kaya nga, we should pay the price to fast and pray. We should have grace to fast and pray para ma-access natin yung divine direction, yung will of God daily. Oh, hallelujah. Daily. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. How can you know what pleases God if you don't read the Bible? Paano natin malalaman kung hindi nagbabasa ng Bible? Kaya yung mga bata, patuloy po nating turuan dahil baka hindi na sila sanay na nagbabasa ng Bible. Purihin ang Panginoon sa buhay natin mga magulang. Sabi niya, pumunta siya sa iba't ibang lugar. Nasa Gawa chapter 10 verse 38. Pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya lahat ng sinasaniban at pinahirapan ng dyablo. Oh, hallelujah.
pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Alam mo yung kahit saan ka magpunta, pagkapuspos ka ng Holy Spirit, talaga puro kabutihan ang lalabas sa'yo po. Pagka isang tao ay punong-puno na Espiritu ng Diyos, puro kabutihan talaga ang lalabas sa kanya. You will be a great blessing, so great a blessing sa community na kinabibilangan natin. At alam niyo po, prosperity ang hahabol sa tao na nagiging pagpapala sa iba. Prosperity will follow you. These signs shall follow them that believe. Yung mga naniniwala sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, if you believe in me, greater works than this. Greater works ang kaya nating gawin. I want to be like Jesus. Oh, I want to be like Jesus. Sabi dito, pinagaling niya ang lahat ng sinasaniban at pinapahirapan ng dyablo. Alam niyo po ba, may mga sakit na hindi may papaliwanag ng laman o ng siyensya. Maraming mga sakit at karamdaman, demonic. Bigla na lang nagka-cancer, bigla na lang Sabi ni Pedro, Panginoon, ba't hindi namin mapalabas yan? Ba't hindi namin mapagaling? Sabi ni Jesus, itong bagay na ito napapaalis lang. This kind. Napapaalis lang sa pamagitan ng pag-ayun at pananalangin. Oh, pay the price. Let us pay the price for greater anointing. Aligning ourselves in the will of God. At pagka ang isang tao aligns himself in the will of God, God will anoint him. Kasi ang Diyos may kalooban siya, meron siyang gustong gawin. Naghahanap siya ng tao na susunod sa kanyang kalooban. Hindi, ang masakit, pagising pa lang natin, telebisyon at saka cellphone na agad. Kami mismo, sabi dito po, bilis ng oras. 39. Kami mismo ay makapagpapatotoo sa lahat ng ginawa niya dahil nakita namin ito sa Jerusalem at sa iba pang mga bayan ng mga Hudyo. Pinatay siya ng mga Hudyo sa pamagitan ng pagpako sa krus, pero muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at nagpakita sa amin na siya'y buhay. Hindi siya nagpakita sa lahat, kundi sa amin lamang na mga pinili ng Diyos na maging saksi na ipamalita sa iba ang tungkol sa Kanya. Nakasama pa nga namin siya kumain at uminom pagkatapos siya'y muling nabuhay. Muling nabuhay. Inutusan niya kaming mangaral ng magandang balita sa mga tao at magpatotoo na siya ay tunay na pinili ng Diyos na maging tagahatol ng mga buhay at mga patay. Si Jesus ang tinutukoy ng lahat ng propeta na ipahayag nila ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. At habang nagsasalita pa si Pedro, dumating ang banal na Espiritu sa lahat ng nakikinig doon. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Joppa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga hindi Hudyo. Dahil narinig nilang nagsasalita sila ng iba't ibang wika at na hindi na natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, natanggap na nila ang banal na Espiritu. Tulad natin, kahit hindi sila Hudyo. Kaya walang makakapigil sa kanila para bautismuhan sila sa tubig. At iniutos ni Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos noon, pinakiusapan nila si Pedro na manatili muna ng ilang araw. Conference agad sila. Kapatid,
Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 9. Sabi diyan, pero hindi na kayo, 8:9, hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Here, we can hear yung salita ng lingkod ng Panginoon na kung totoo na nga. Ibig sabihin, i-check mo. Baka hindi mo pa tinanggap yung tinanggap ng mga alagad. I-check natin. Yes, nakakadalo na ng church. Yes, nakikinig ng Bible study. Don't stop to pray. Nagse-celebrate ka na. Kasi bakit? Nag-offering na po. Magsisimula lang tayo mag-celebrate. Pagka tinanggap na nila the promise of the Holy Spirit. Sabi nga ni Pablo sa Galatia, mga minamahal kong anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo, maghihirap akong parang isang babaeng nanganganak. Hanggat hindi nyo tinatanggap ang Holy Spirit that creates Jesus inside of you, that gives birth to that new life. Sabi, I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me by the power of the Holy Spirit. By the Holy Spirit. Hanggat hindi daw tinatanggap ng mga tao yung Holy Spirit, hindi pa rin masaya ministry. Purihin natin ang Panginoon. Inibigyan tayo, Panginoon, ng patuloy na biyaya, panahon, oras, kakayahan. Dalayan natin sa Panginoon ngayong taon na to. Greater harvest. In Jesus' name. Greater harvest. Greater works in the name of Jesus. Unto Him who is able to do exceeding abundantly above what we could ask or think. Ngayong taon na to, mga kapatid, patuloy tayong mag-intercede sa kaligtasan ng maraming mga tao. Na Lord, tanggapin nila yung Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Lord, sa pangalan ninyo, Panginoon, empower your children. Empower your children, your church, Panginoon. Katulad nga ng inyong pong mga salita, the Spirit of the Lord is upon me. Para ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. Para ipahayag doon sa mga may bondage of sin and death, malaya na sila. Para ibigay sa mga tao ang Panginoong Yesus na nagdudulot ng bagong buhay, bagong pagkatao, bagong simula sa mga tao. Upang mapatungan natin sila ng kamay, upang may panalangin natin sila, tanggapin nila ang banal na Spirit. Mayaman naman na yung kamag-anak ko na yun, hindi niya na kailangan ng Diyos. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have the Holy Spirit. Yung everlasting life, ang Holy Spirit po yun. Kaya nga sabi ng Panginoon is the earnest reward para sa atin. Kasi pagka tinanggap mo Holy Spirit, mamatay ka man, bubuhayin ka muli ng kapangyarihan ng Diyos. The Holy Spirit is the eternal life. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa umaga po na ito.
Patuloy po kayong kumilos sa amin po mga kapatid. At anuman po ang bundok sa dadaanan nila, sinasaway namin to, lumipat ka sa dagat sa pangalan ni Jesus. Yung problema na kinakaharap niyo po ngayon, ngayong taon, hindi niyo na muli makikita sa pangalan ni Jesus. That Egyptian, sabi ng Panginoon kay Moises, yung mga Ehipto na nakikita ninyo, hindi nyo na ulit makikita. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Claim it by faith. By faith. By faith. Claim it by faith. That these Egyptians you see, you will see no more. You will see no more. Yung mga humadlang sa ministry, you'll see no more. You will see no more. In the name of Jesus, receive the word of God. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umaga na ito. Salamat po sa mga pagpapala ninyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo mga pinapasalamatan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Ang Doro Faith Dalio po ay naglilipat. At kami po, ako po personally ay nagpapasalamat sa mga taong tumutulong at sa mga nais pa pong tumulong patungkol sa atin pong Doro Faith Taiwan Camp. Pwede po tayo mag-message kay Pastora Never or kahit sa amin din po na kanyang mga anak. Patuloy po natin pag-pray ang nalalapit din na conference. Pag-pray nga natin po saglit. Hallelujah, Holy Spirit. Dalayan ko po ang patuloy niyong pag-iingat at pagsama sa mga kapastoran na dadako, Panginoon, sa Rasak. Pag-iingat ninyo sa daan, Panginoon. At ang pag-iingat sa kanilang mga naiwan. Dalayan ko po, ibuhos ninyo yung banal na spirito sa lahat ng pastor, Panginoon. Lingkod ninyo na pupunta, Panginoon. Dalayan ka, Panginoon, na patuloy niyo pong paggabay sa mga leaders namin sa pag-aasikaso, Panginoon, at pag-organize ng gawain na ito. Ganon din ang Taiwan Camp, Lord. Help us, Lord. Help us. Help us. Help us. We need your grace and your mercy. Help us, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil ang tulong po ninyo ay patuloy na dumarating sa mga tao may pananampalataya sa inyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon muli. God bless po. Ingat po sa araw po na ito. Expect greater blessings this year. God bless po.